Tagal naman na ito. Ano ba hinihintay mo dyan? Ha? Ba't di mo pati apps kanina? Lagi ka na lang ganyan eh. Ayoko na umalis. Recently kasi guys, sobrang init ng ulo ko. As in, ang bilis namin mag-away ni Maki. Sobrang baba ng pinag-awayan, pero yung reaction ko, OA na OA, galit na galit ako. Parang buong gabi ako talagang galit. At the same time, ang dami ko rin iniisip. Parang ang hirap ako makatulog. Punong-puno yung isip ko na kung ano-anong bagay. Siguro stress. Tapos, syempre, sobrang daming ginagawa. And parang nafe-feel ko na burnout ako. Kaya saktong-sakto nung nag-scroll ako sa social media, nabalikan ko yung dati kong content. Ito yung video ni Ellen Adarna na kung saan nag-undergo daw siya ng training and binigyan ko ng reaction video yun. So, naalala ko yung training na yun kasi about mindfulness, about physical activity, testing your strength, your determination, yung mga ganun. So, na-curious ako, sabi ko, ba't di ko subukan? Bitin mo, ito yung kay Ellen. Kamino ka niya. No? Ano yun? Try ko kaya to. Hindi. Ito yung nireactan ko dati. Ano malaman mo? No? Eh no, kapag bibisitahin nyo yung website nila, ito, kaminokentraining.com. Actually, diniscuss ko din to sa dati kong vlog. And Kaminoken is a Japanese term that translates as the fist of God, referring to the strength and power of the God within you. So, makita natin dito yung mga pictures ba, parang nakaganon, tapos may mga gumaganon. Tapos kung makikita natin yung may mga students sila dito, may mga testimonials, tapos sabi nila meron daw silang mga PTSD, anxiety, depression, and yung iba naman naghanap ng self-improvement. So for this video, samahan nyo ko sa aking experience. Imbestigahan natin kung ano nga ba talagang epekto nito sa katawan, mabisa ba, ligtas ba, at paano nga ba ito nakatulong kay Miss Ellen Adarna sa kanyang pinagdaraanan dati. Kaya pero syempre, bago ako sumabak sa gantong training, nagtanong muna ako sa isang psychiatrist. So, Doc, ano po ba yung mga usual na causes ng, sabihin nating, burnout, fatigue, mood swings, lalo na sa panahon ngayon, medyo maraming stressors talaga yung nararamdaman ng mga pasyente? So, yung burnout, isa siyang kondisyon na emotional, mental, physical na pagkapagod. Kadulot ng labis na stress, karaniwan mula sa trabaho or sa pag-aaral. So ito ay isang uri ng chronic stress na nagiging sanhi ng pagkawalan ng interes, walang motivation, tapos walang energy sa mga gawain na dating nagpapasaya o nagbibigay ng kahulugan. So marami palang factors ang kinoconsider din, no? So kunyari yung si person A, pwedeng hindi pa siya ma-burnout agad kasi baka mas mataas yung threshold niya para doon compare kay person B. Parang ganun ba yun? Parang ganun din. Tapos maraming factors din kung mababurnout yung isang tao. Parang yung mga pressures sa work, yan, yung mga ganyan. Kunyari, pinipressure sila sa mga deadlines, mga ganun. Oo, pwedeng ma-burnout. Pwedeng mabilis na ma-burnout yung tao na yun kung ganun. Kinoconduct tong training na to sa isang farm or sa isang resort sa Batangas. Very nature yung vibe ng lugar, talagang mapuno, maliwalas, tahimik. Yung tipo makakapag-isip ka talaga tungkol sa buhay mo. So, first day ng training, nandun muna kami sa isang classroom. So, parang introduction kung ano ba talaga yung gagawin namin for 4 days. Andun si coach, andun yung mga facilitators, at andun si Derek Ramsey. Truffle, kita ko si Derek! Ang pogi! Baka! Marami kami doon parang, hindi naman marami, medyo tamang amount lang, mga 20 na tao kami doon. And very excited talaga ako, and nilook forward ko talaga yung mga activities. Kasi nga curious ako sa mga gantong training Kaya lang, ito na yung unang problema. Tayo nyo kung anong oras na. 1 AM. Yung training mamaya. 5:15 yung call time.
Yung makatulog. Ngayon na pa ako nakapikit lang. Paikot-ikot na ako sa kama. Yung takbo ng isip ko sobrang likot. Dami ko naisip, hindi ma-relax yung katawan ko. Relax na yung katawan ko, pero yung isip ko hindi ma-relax. Sobrang daming punong-puno yung isip ko ng kung ano-anong imagination, stress. Bagay sa akin tong retreat na to. Sabi ko nga sa umpisa ng video, talagang di ako makatulog lately. So parang nakailang inom ako ng melatonin bago ako nakatulog nung first night. So talagang inaasahan ko na sa training day, talagang hindi ko alam kung kakayanin ko. Time check. 2:59. Tinry ko umiga ulit. Kaso wala, paikot-ikot lang talaga ako. Good luck talaga mamaya, pare. Bali, ang typical na routine dun sa 4 days na training na yun, start kami magising ng 5 a.m. in the morning. So, sobrang aga nun. And, uumpisa namin yung activity ng mga meditation. So, meron kaming mga breathing exercises na ginagawa dun. Meron kaming may pinapatugtog na music. Tapos, may mga mental exercises na sinasabi yung aming coach. Okay guys, so good morning. First day ng training ngayon. According sa aming schedule, 5:30 ngayon 5:30 in the morning. Hanggang 7, merong mga physical activities, mga yoga, stretching. Tapos merong saglit na tea break para makahinga ng onte. Hindi ko alam kung meron tayong breakfast. Sana meron kasi parang kagabi pa ako tinitipid sa pagkain dito. Nakakagutom pala dito. Tapos after nun, yung mental training naman, parang meditation. So, sige, check natin kung anong kakalabasan. Andito na yata sila eh. Bawal daw malit doon guys, paparusahan daw. During those meditations, ang ideal na mangyayari dapat sa tao ay makiklear yung kanyang mind. Ma-attain niya yung peaceful o yung tinatawag nating peace of mind. Mababawasan yung mga iniisip, mababawasan yung stress. Pero ako, wala eh. Hindi gumana sa akin nung first day. Parang ang dami ko pa rin iniisip habang nakapikit. Pinipilit ko lang talaga sumali or makisama dun sa training na yun. Pero hindi ko ma-attain yung sinasabi nilang peace sa aking mind. Ang gusto ko talaga ma-attain na peace of mind yung kay Don eh. No? Diba? Sobrang payapa. Parang walang problema. After ng mga meditation, ito na, medyo exciting na, medyo ginanana ako dito. Dito na pumasok yung mga iba't ibang physical activities. So, merong mga parang modified squats yun yung ginagawa namin na nakadikit yung ulo namin sa poste tapos lumiliyad or talagang nag-i-squat pababa, dahan-dahan. Iba yung alam ko yung ganun. Iba na practice ko eh. Meron din mga push-ups, meron din mga parang grappling, nagtutulakan kami doon nung aming opponent. And may mga tinuro ding mga exercises si Boss Derek. Actually, may mga break time naman, may mga tea time na tinatawag para makapag-mingle and makapagkwentuhan sa ibang participants. And during this time, nakausap ko nga si Derek. And na-share niya sa akin kung ano ba talaga nangyari kay Miss Ellen. But Ellen was going through some really tough times. She was pregnant, her father suddenly died. So all of that really, I guess, broke Ellen. So she was taking heavy medication. Psychiatric meds. Diagnosed talaga siya. For depression, PTSD, anxiety. She said, I'm going to be a mom, so she wants to be the best mom to her son, Elias. So she took off and went to Bali and did the whole program. Ever since she did it, she's never been on any medication. I mean, lots of us, we focus on our physical health, but we don't realize how this can really affect us physically. So we have to take care of our mental health. Yes. Actually, merong tinatawag na biopsychosocial, wherein kapag ang tao ay super depressed, super sad, nag-weaken ang immune system. Correct. Most So, definitely. ang bilis nila tamaan ng sakit. Actually, hindi naman unique yan kay Miss Ellen eh. Napakarami pong Pilipino nakakaranas niyan. According dito sa DOH, up to 11% of the Filipino population ang apektado ng mga mental disorders. Ang pinakatinatamaan yung mga young adult, ages 30 and above, mas madalas to sa mga babae. Nagkaroon ng sudden rise or biglang tumaas yung mga kaso, lalo na nung COVID-19 pandemic. At dahil merong stigma or parang tabu, hindi pinag-uusapan itong mga kaso na to, ito ay underdiagnosed or yung mga naitalang kaso, hindi siya yung real number of people na naapektuhan talaga. Baka mas mataas pa pala doon. Sa professional life mo, Dok, ano yung mga usual mong cases na na-encounter? Sa mga cases na na-encounter, usually depression at anxiety talaga.
Depression and anxiety. Ano yung mga usual causes niyan, Doc? I think sa depression, ang pinaka-factor talaga ay loss. Loss ng isang loved one, loss ng isang work, business, yun. Pwede yun mag-cause ng depression. Sa anxiety naman, parang yung pressures, yung mga sa work, no, yung performance sa work, pag naiisip yung kailangan mag-do well, no, sa work and sa school, yun yung parang mga, I think yun yung common cause ng anxiety na nakikita natin ngayon. After few days nung training, yung binabanggit ko kaninang hindi ko ma-process sa utak ko yung meditation, nakapansin ako ng improvement. So parang mas naging clearer yung mind ko. May pinapa-imagine kasi si coach na blue sky. So nung parang third day, mas nakikita ko na siya sa isip ko. Parang meron akong improvement na napansin. Sa physical aspect, medyo hindi ako na-challenge. Medyo hindi ako nahirapan. I expect harder today. For you lang. For me only. Just kidding. At tingin ko nagkamali ako sa pagbibiro. Dahil itong mga sumunod na training, grabe, hindi ko makakalimutan. Parang ano pala to, frat. Hazing pala itong pinasok natin, guys. May mga naka-blindfold. Meron yung sinuntok-suntok ako dito. Pero maganda benefits nito sa amin. Yung mga exercise na ginagawa, okay din siya. Kasi whole body approach. So kung makapansin nyo dyan, nakagapos po yung paa ko. Tapos ang only way para makagalaw ay yung pagtalon. Ginawa ko po yan sa loob ng mahigit 1 oras. At inikot namin yung buong venue na umaabot sa halos 2.5 kilometers. Here we prepare for life. What is if you get frustrated? What is you're gonna get angry? You're gonna get nasty? And when you see that it's coming, that is the time where you can switch it. Whenever you see that anger comes up, why being angry? You're here to grow. Why being frustrated? Frustration comes, learn, train your mind, how to overcome it, how to dominate it with calmness. Talk to yourself. Guys, first 500 meters pa lang sobrang hirap na. Ramdam mo na yung pagod nun. So meron pa akong 2 kilometers na bubunuin. Idagdag mo pa yung init ng araw. Limitado yung tubig kasi sila yung nagbibigay ng tubig. Natakot niya ako ma-dehydrate. And idagdag mo pa yung frustration na kailangan nakagapos yung paa. Pwede naman ako maglakad. Bakit nakagapos yung paa? So nakakainis siya. It's much easier if you use your hands. If you swing with your hands, it's much easier. Okay? I did this 17 kilometers, so try. Wow. You know? Yes. Yun na. Give up forever to touch you. 'Cause I know that you feel me somehow. You're the closest to heaven that I'll ever be. And I don't Water, wanna coach. go home right now. And all I can taste is your smell. And all I can breathe is your light. And sooner I just don't wanna miss you tonight. And I don't want the world to see me, 'cause I don't think that they'd understand. When everything's made to be broken, I just want you to know who I am. Layo na pala na narating natin. Galing tayong The Farm sa Batangas. Ngayon, dito na tayo. You can't fight the tears that ain't come. All the moments. Laban lang dito yung dehydration. Bawal kasi mag-water break eh. Kasi mapuputol daw yung momentum. Pero pag dehydrated ka, yung muscles mo pwede humina eh. And I don't want the world to see me, 'cause I Kaya! understand. Coach naman, nagjo-joke lang ako kanina eh. Tinutuo mo naman. Pagod ako. When I did it, it really felt like my feet was on fire. Yeah. They were burning Yeah. from the inside. And Yeah. I'm gonna die. Sakay natin, boss. Sabay naman.
Sabay. Layo na ni Madam. Let's go, boys, now. Continue. Yeah. Let's go. Hello po. Morning po. Nagmamakaawa po ako, hingi po sana akong tubig. Kahit onti lang po. Habang wala si coach. Thank you. Galing mo talaga. Babalikan ko po ito ha. Baka po kasi mahuli ako nung bossing ko. Success guys. Woo! I will. I must. I can. Ask for water. Thank you. Thank you, Self. Woo! Napalakpak lang, pero di pa tapos. May paikot pa tayo. So here, and then first left, you will go there, past that thing there, and then go up, and you're done. Very close now. Okay? You're very strong. Thank you. Very strong. Very strong mind. Sa activity na to, matetest talaga yung determination mo. Kung hanggang saan mo kaya gawin and kung hanggang saan mo kaya i-push yung sarili mo kahit may mga obstructions sa paligid. So talagang na-test yung determination ko na tapusin. Kasi ayokong sumuko eh. Sa mga participants naman, wala naman talagang sumuko. Pero mapupush ka talaga and tatanggalin mo talaga sa isip mo yung mga frustrations, yung mga weakness, talagang matatanggal siya. Talagang totoo yung kapag yung point na hirap ka na, talagang pagod na pagod ka na, and ang sakit na ng mga tuhod mo, mga paa mo, dun talaga lalabas yung totoo mong ugali. Actually, ang tingin ko, ang pinaka-point talaga ng exercise na yun, bukod sa, of course, maganda siya sa katawan, pero yun nga lang, pinapahirapan ka talaga ni coach. Yung exercise na yun, ginagawa siya para ma-realize mo sa sarili mo kung ano talaga yung mga weakness mo, para maging aware ka. Kasi kung di mo alam yung weakness mo, paano mo i-improve yung sarili mo? So, kapag naging aware ka na madali ka palang mainis, madali ka palang sumuko, may improve mo yun and pwede mo yun mabago sa iyong character. Isa rin sa hindi ko malilimutang activity yung tungkol sa intuition or tungkol doon sa yung gut feeling. So, naka-blindfold, tapos may mga bato dyan. Yan yung bato, merong thumbtacks. Doon sa mga yun, may isang bato doon na walang thumbtacks. So, yun yung pwede ko hawakan para di ako masaktan. So, habang naka-blindfold, kailangan ko pakiramdaman, kailangan maniwala ako sa intuition ko or sa gut feeling ko kung nasan yung bato na walang thumbtacks para di ako masaktan. And hindi ako makapaniwala kasi ito na yung mga sumunod na nangyari. Here's now the hardest thing to do. You just feel and let your hand take you without your logical mind. This is the first time in your life doing this. And then you stop above the stone. You just go by intuition. And when I say you hit, okay? Good. Stay there. I don't let you hit now. Amazing. It's just the start. How you get in touch with your... Itong si coach, sa pagkakalala ko, siya isang nakatira siya sa Bali with his wife, tapos meron siyang anak, and nag-originate siya from Afghanistan. So may mga nakwento siya sa akin kung paano niya na-come up yung mga gantong training and yung may mga life story din siyang na-share. And ito yung mga ilan sa usapan namin. I discovered that I'm lacking patience. I'm lacking consistency. I cannot control my anger in certain situations. I have problems with envy and I cannot control it. And I'm lacking intellectually in certain areas. So I discovered so many areas where I can grow. And so that's the opportunity to grow, right? Exactly. If you don't know what your weakness are, Yeah. you'll
you'll maintain on that situation. Or Exactly. Yeah. You're gonna stay stuck. You'll get stuck. Yeah, in that place. People ask me also, why you always want to grow? So what is the choice? Ibang klase rin yung pinagdaanan niya sa buhay niya kasi sobrang dami rin niyang struggles, dami niyang nakilala, dami niyang pinagdaan ng problema. Pero ito na siya ngayon. Ito na yung ginagawa niya. Ngayon, as a doctor, ano nga ba yung mga medical opinion ko tungkol dito? Siyempre sa physical, wala tayong problema dyan kasi napakaganda ng benefits niyan. Na-improve talaga yung blood flow, na-improve yung oxygen sa katawan, na-improve yung muscle mass, tumataas yung ating endurance, yung strength, and nakaka-promote siya ng longevity. Actually, sabi ko rin kay coach na hindi naman talaga nagko-contradict from the medical side and yung kanyang mga philosophy. Parang iba-iba lang sila ng terms, iba-iba lang ng mga technicalities, pero pare-parehas merong benefit. Pero important, of course, important pa rin na before tayo sumalang sa mga gantong activities, kasi meron yung iba medyo extreme eh. Lalo na kung meron kayong mga karamdaman sa puso, kung medyo may edad na kayo, kung may history kayo ng mga bypass, mga ganon, uncontrolled diabetes, etc. Mas maganda pa rin talaga magpapacheck muna sa doctors nyo, hingi kayo ng clearance, kung pwede ba kayo sumalang sa mga gantong activities para masigurado tayo and alam nating ligtas yung kalusugan nyo. Now, sa psychological aspect, itong mga meditation, yung mga breathing techniques, ano ba talagang epekto niyan sa katawan? Kung maalala nyo, meron akong mga videos before na tinuturuan ko kayo ng breathing technique kapag kayo ay nagpapanik, kakaroon ng panic attack or anxiety. So, ibig sabihin, meron po talaga mga proven benefits yan. Nakakababa po yan ng mga cortisol. Yung cortisol, yun po yung stress hormones natin. Nakaka-relax ng pag-iisip at nakakabawas ng stress. Meditation reduced cortisol, yun nga yung sabi natin kanina. C-reactive protein, BP, heart rate, mga cholesterol, and overall decrease in physiological markers of stress in a range of population. Pero syempre, kung talaga pong diagnosed kayo ng iba't ibang uri ng karamdaman, PTSD, anxiety, depression, dapat lumapit pa rin po tayo sa ating mga psychiatrist kasi baka meron po tayong mga gamot na kailangan i-take para mas makontrol yung mga gantong karamdaman. Pero nung nakausap ko si Miss Ellen, galing talaga sa kanya eh, na nung na-experience niya yung training, talagang hindi na siya uminom ng kanyang mga psychiatric meds. Nakakabilib kasi pwede rin pala mangyari yun. Pero I didn't know what's the real reason why you enrolled or tried Camino Ken. The real reason? Diagnosed with depression, PTSD, and yeah, those two. And I was also grieving my father at the same time. So, yeah, when it rains, it pours. Kaya nasiraan ako ng bait. And dealing with postpartum. So, parang nagsabay-sabay siya. Yeah. How's the experience? Narinig ko, How's the experience? 122 km? With the program. Oo, 122 kilometers. It was yin and yang. I hated it, but at the same yeah, I'm so thankful that I did it. Yes, I'm actually going to do round 2. Level 2? Not because I'm depressed or anything, but you enjoyed the... No, but I just want to like reset, like to improve. So, sa kahit ano namang bagay, mahalaga yung consistency. Kahit sa physical transformation, sa pagdi-gym, sa pagda-diet. So, after nung 4 days na training, medyo superficial pa ngayon, madali pa yung pinagdaanan namin. After nung training, pag-uwi namin ni Maki, tinatry talaga namin na isama siya sa daily habits namin, yung mga natutunan namin dun sa training. Ako, isa sa mga realizations ko after nung training, kaya tayo dumanas ng ganong hirap tsaka pain. And naniniwala ko na yun yung tanging paraan para matuto tayo. Parang hindi naman tayo matututo sa sa sarap sa ginhawa Hindi tayo lalakas sa ginhawa. Bukod sa matuto, lalakas tayo kapag dumadaan tayo sa pain, sa paghihirap. Diba? Parang diamond, pinapapuyan, pinapainitan para mas kuminang siya. Sabi nga rin ni Coach, diba? Depende sa'yo kung nagdaan ka sa pain, magiging warrior ka ba or magiging victim. So, pili natin maging warrior.